pinapasweldo at sweldo ng kanilang mga security guard. Kaya ang mga security guard gumagawa ng kalukuhan dahil sa kasalanan ng security agency. Ngayon, dapat ang managot yung security agency na hindi nagpapasweldo, hindi yung gwardiya. Okay guys, naintindihan niyo ba yung sinabi nung vlogger na si Gwardiya? Kung may mga ginagawa yung mga gwardiya na hindi ka nais dahil may related sa serbisyo ng security agency nila, dapat daw ang security agency ang parusahan o ikulong. Yun ba ang tinatawag na realidad ng buhay sa pagsisecurity guard? Tara, pag-usapan natin! Okay guys, welcome sa Riddles TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard, no? Pag-uusapan natin guys, may isang, ayan, kita nyo yan. Isang security guard na ng hostage ng kanyang boardmate na bata kasi nga hindi daw siya pinasweldo sa tamang oras, tamang panahon ng kanyang agency, kaya nang hostage na lang siya. Well, bago natin pag-usapan yan guys, baka magulat kayo, may taong nagsasalita na naka-earring, sando, parang tanga-tanga lang, parang tambay lang, at nagsasabing security officer, security guard. Kasi guys, ako po ay isa na retired na po ako. Wala na po ako, hindi na po ako nag-duty, no? Gumagawa po ako ng mga video, ng mga informative na video para sa pag-duty ng security guard. Yung aking kaalaman, experiences, aking pong binabahagi sa channel ko para makapaggabay, patnubay, makapagpaliwanag ng kaisipan sa mga papasok ng security guard at para hindi sila mabuslo, no? Gumagawa po ng mga video dyan sa channel ko, ayan. Pindutin nyo yung playlist, ayan, no? Playlist, ayan. Kita nyo yung playlist, no? Pag napindot nyo yan, guys, yan ang lalabas, no? So, security guard matters, marami tayong topic dyan na mga guys, matutunan nyo na hindi nyo, alam nyo yung mga binibigay kong mga topic ay may bayad dyan dati. Ngayon may YouTube na nakukuha nyo na lang libre, ano? Ngayon kung gusto nyo naman mag-imbestiga sa pagkatao ko, kung ako ba ay kapanipaniwala, marami din akong video dyan, no? Imbestigahan nyo yung pagkatao ko. Kung mapapanood yung mga video ko dyan, malamang-lamang medyo 75% na aking pagkatao ay may idea kayo kung sino ako, no? So ngayon, pag-usapan na natin guys, no? Ang isang gwardiya ay sabi nga na yan, sabi niya, dapat yung mga agency na hindi nagbibigay ng tamang serbisyo sa mga security guard at gumagawa nakakagawa tuloy ng hindi kagandahang galawan ng security guard, dapat ang parusahan ay ang agency, no? So, tama ba yung kanyang Tama ba yung kanyang litanya? Well, sa ating mga pangsarili na mga katwiran, maaring pwede yon, no? Pangsariling pangatwiran natin ba, sa arin ba, kung dapat yan, ganun ba, ganun tayo. Well, yung mga ganun pananalita, pwede yun. Sa sarili nating tinatawag na opinion. But, pagdating sa batas, guys, kaya nga, mas maalam ka sa batas, mas tinatawag na iwas ka sa mga asunto, no? Makakaiwas ka kasi bakit? Hindi ka basta-basta gagalaw na alam mong ikakapahamak mo dahil alam mo ang batas, eh. Kaya nga may video akong tinatawag na legal process, no? Alam mo ang batas, alam mo ang So, kung ang gwardiya makagawa ng mga dahil na-frustrate siya na hindi kami napasweldo, hindi kami ang gusto mo mangyari, agency ang mapaparusahan. Mayroong liability ang agency, but still, ang haharap ng parusa sa legal na pamamaraan ay ang gwardiya, no? So, may kaparusahan ng agency, pero hindi kabigatan, no? So, dito na tayo. May mga agency na talagang hindi nagbibigay ng tamang pasahod. Late magpasahod, no? Late magpasahod, hindi nagbabayad ng SS, hindi nagbabayad ng PhilHealth, hindi nagbabayad ng Pag-ibig, halos under minimum pa. Basta lahat ng kagulangan ng agency, ginagawa yan ng ibang agency. Kasi nga, sinasamantala nila
yung mga taong tulad natin na yung tinatawag na kuha na ba yung bang kuha na sa naghangad na ng trabaho talaga dahil walang-wala na. Kumbaga kuha na ba yung kuha na ba naghahabulan ng mga trabaho kasi walang-wala na. So yung iba kumakagat, especially lalo na yung mga taong nagsisecurity guard na kulang naman sa qualification. So walang choice kundi pumunta doon sa mga agencying pulpol, no? Ngayon, ano bang pananagutan ng mga agency pagdating sa mga security guard? Yun na nga, sila yung mananagot sa mga tulad ng mga baril na lisensya kung marunong ka. Kung hindi ka marunong, isa ka rin sa mabubuslo. Kaya nga tinuturo ko yan sa lahat ng mga video ko. Kailangan pag security guard ka, marunong ka sa legal process, no? Ano ba yung legal process? May video ko, hanapin na lang ninyo, no? Sa may security guard matters, no? Tulad ng mag-duty ka, pag nahuli ka ng pulis na yung iyong baril na hawak ay falsipikado ang lisensya, unang madadampot ng pulis ay hindi agency, kundi ikaw mismo. Bakit? Nasa ating protocol yan na alam mo dapat, bago mo bitbitin ang baril, alam mo dapat, na-clear mo dapat na yung lisensya ng baril mo ay yung tinatawag na active siya. Kumbaga valid yung kanyang lisensya ng baril. At tugma yung kanyang serial number doon sa lisensyang meron ka. Hindi ka marunong. Ang tawag doon, personal na kapabayaan mo yun. Okay? So, ang agency, malamang meron silang kaso din, but, siyempre, may mga pera sila at may mga abogado sila. Ididepensa nila yung kanilang tinatawag na interest. Ikaw, gwardiya, ngayon, ang may iwan sa ere. Okay? Paliwanag natin yan, ha? Ang mga security agency, guys, ay nakikita ko yung punit, pasensya ninyo na yan, ha? Huwag nyo napansinin yan. Ang mga security agency, guys, ay alam nila yung kanilang mga tinatawag na mga depensa sa kanila, sa mga violation nila. At tulad ng palsipikado ka sa paghulog ng SS, alam nilang harapin yan. Yung mga pag-ibig, alam nilang harapin yan. At yung mga tinatawag na mga proseso, kailangan may claimant, may complainant. Siyempre, ang complainant ay ang gwardiya. Ngayon, ang gwardiya, pag nagkukomplain yan, ang tawag dyan, hassle na. Hassle, di ba? Isang taon ng hulog ng SS, yun lang hahabulin mo. Hindi naman mapupunta sa yung pera eh. Ang pera mapupunta dun sa SS. Ikaw, magkakaroon ka ng hulog na isang taon. So, bahala na yung SS doon, no? Ngayon, kung mga legal process naman, ay may mga abogado din silang didepensa sa kanilang sa opisina nila, no? Tandaan nyo guys na ang agency ay pinapatakbo yan ng mga retired colonel, retired army, retired general, ng iba pa, retired kapitan. So, connection, meron sila. Ikaw, gwardiya, meron ka? Pumatol ka nga sa trabaho mo na under minimum at pulpul na agency, pinatulan mo nga. Dahil bakit? Wala ka nga mapuntahan eh. So, ibig sabihin, kulang ka sa resources. Okay? Huwag ka muna kayo magalit kasi baka sabihin nyo, hindi ako makagwardya, no? Pinapaliwanag ko lang muna sa inyo, no? So, ang mga security agency, although may mga harapin silang mga violation sa kanilang mga operation sa negosyo nila, handa sila dyan. Alam nila yan. Alam nilang idepensa yan. Alam nilang may connection sila. Kumpare, pre, mista, may problema ako sa negosyo ko eh. Ganun na agad yan. Ang tawag doon, koneksyon. No? Ikaw, babangga ka sa agency. No? Babangga ka sa agency. Anong koneksyon mo? Tandaan mo, pinatulan mo yung agency na under minimum, hindi naghulong ng SS,
at hindi nagpapasahod ng tamang oras at tamang petsa. Bakit? Full na agency, pero pinatulan mo. Dahil bakit? No choice ka. No, ikaw yung aplikante na no choice, pinatulan mo. Kasi walang-wala ka. Okay? So, ganito na. Dahil sa inis mo, gusto mo sirain yung agency nyo. Ginawa mo, nang hostage ka ngayon. Dahil ang katuwiran mo, hindi kami pinapasahod ng tamang pasahod ng petsa. Na wala na kaming pangsaing sa bahay. No? Wala na kaming panggastos. Hindi na lang delay yung sahod nila. So sa inis mo, para masira ang agency mo, nang hostage ka ng tao. Sa palagay mo, sino ngayon nang uhulihin? Agency o ikaw? Yun katuwiran ni Kuya. Kaya daw nakakagawa ng mga ganong move ang mga gwardya kasi wala daw sa ayos yung agency. Okay, tama yon. Dapat ang agency ang parusahan. Tama yon. Sa sarili nating opinion. Pero sa batas, nang hostage ka, sinong dadamputin? Agency o ang security guard? Natural ang security guard. Ang tawag doon, ikaw yung offender ng batas. No? Ikaw yung offender ng batas, no? Gumagawa ka ng ganong hakbang dahil frustration mo sa sarili mo. Wala kang pera, wala ka sa tamang kuwan. Okay? So, ganito. Ano bang dapat gawin, sir? Wala nga sa ayos yung agency ko, sir. No? Wala nga sa ayos, sir, eh. No? Ano bang gagawin ko? Kaya nga nagawa ko yun, sir, kasi kuwan na eh. Nainis na ako sa agency ko, eh. Diba? Ganun ang katuwiran natin. Una-una, pag security guard ka, dapat malawak ang isip mo. Hindi maiksi. Yung mga ganong galawan, kaiksian ng isip yan. O kaya minsan nawawalan ka na ng kuwan. Puno na yung isip mo ng, ang tawag doon na kuwan na kulito na yung isip mo, gumawa ka na hakbang na hindi tama. O ngayon, dito tayo sa solusyon. Ano? Kunwari, late ang pasweldo ng agency nyo. Nangyayari sa akin yan, late sila. Kunwari, asingko, ang budget ko, inaalam ko na kung paano malilit yung sweldo namin. Kunwari, asingko, nalilit sila minsan na 15. Meron akong tinatawag na stretching sa aking sweldo. Hindi hanggang 5. Kasi kung hanggang 5 lang yung budget mo, natural magwawala ka na pagdating na size kasi wala ka ng pambaon. Wala ka ng pang tinatawag na panggastos sa bahay, no? Anyway, punta tayo doon, no? Nadili nga. Una-una, hindi ka naman mangutang muna, eh. No? Nangungutang ka, hindi ka marunong magbayad, wala nang papautang sa'yo. Dahil kupal ka nga. Ikaw mismo gwardya ang kupal, hindi yung agency. Kupal na nga yung agency nyo, ikaw mismo kupal. Kasi, pwede ka naman mangutang eh. Pre, pautang mo na. Pagkatapos mo ang sildo, bayaran mo. Diba? Nadili yung sahod eh. Punta ka sa tindahan, te. Pwede ba ako makautang ng bigas? Kasi yung sildo namin, nadili. Kahit akong tindahan, 2 kamay nakabukas sa iyo kung marunong ka magbayad. No? Pero kupal ka, malakas ka lang mangutang, hindi ka marunong magbayad, naubusan ka ng ginagalawan mo. Sumikip yung mundo mo. Ngayon, dahil sumikip ang mundo mo, gumulo yung isip mo. Dahil gumulo yung isip mo, gumawa ka ng hakbang na lalong nagpalubog sa iyo, kundi ang hinostage mo na yung... Hindi ko tinutukoy yung ng hostage, ha? Ang tinutukoy ko pangkalahatan. Hindi ko siya kilala. Hindi ko nga alam yung kwento nun, eh. Ang ibig sabihin, gumawa ka ng hakbang na lalong makakalubog sa iyo sa sitwasyon. Instead na gumawa ka ng solusyon para masolusyonan yung iyong problema dahil na-delay yung sahod mo. Ngayon, sir, under minimum nga kami, sir, eh. Nakakainis yung agency namin. Ako, guys, ang dami ko ng agencying pinuntahan. Malalaki, maliliit, mga kupal. Inaalisan ko. Nag-a-apply ko sa iba. Kakaalis ko nga, kakahanap ng magandang agency. Wala talaga ako nahanap na over minimum na agency. Hanggang minimum lang talaga siya kasi agency nga eh. Nagninegosyo nga eh. Di ba?
So, hindi ka makalipat dahil wala kang panggastos. Kasi hindi ka marunong mag-ipon. Ayun naman yung ipon, sir eh. Kulang nga yung sweldo namin, sir. Mag-iipon pa kaya? Ang sabi nga nila, kung maliit ang kumot, marunong mamaluktot. Kaso, ang sweldo mo 500, ang gastos mo 550. O natural, may ipon ka kaya? Wala. Kung gagastos ka ng 400, di may 100 kang ipon. Paplanuhin mo yung pag-alis mo sa agency mo. Wala sa ayos yung agency na to, Dili ang sahod, di marunong dami mong reklamo sa agency mo. Wala namang nagpumilit sa'yo na manatili ka sa agency mo. Nanatili ka sa agency mo kasi wala kang choice. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yun ang dahilan. Ngayon, na-prostrate ka, ang dami mo reklamo, nainis yung utak mo, nang hostage ka ngayon. Gumawa ka ng hakbang, nakakapahamak ng lalo ng kalagayan mo. So ngayon, ano nangyari? Ngayon, sasabihin mo, sisihin mo yung agency mo. Ikaw man naman mismo pumunta sa agency mo para mag-apply. Ikaw mismo, hindi naman ang agency, hinatakali ka dito, sa amin ka, wala namang ganun. At wala namang batas sa Pilipinas na bawal kang umalis sa agency mo kung alanganin yung tayo ng agency mo. Kaya yung sinasabi nilang dapat ang agency ang parusahan kung may nagawa ang mga gwardya, sariling opinion lang yun. Pero kung sa batas tayo mag-uusap, pakialam ng agency sa kalagayan mo. Basta ang importante, mag-duty ka dyan, babayaran ka namin, kung madili ang sahod namin, mag-adjust ka. Kumuha ka ng paraan. Okay? Nangyari naman sa akin yan, Nag-duty ako ng under minimum, halos hiningi yung sweldo namin. O di, amoy-amoy ka sa paligid. Ano yung amoy-amoy? Ano yung amoy-amoy? Hindi nyo alam. No? Ibig sabihin sa amoy-amoy, amoy-amoy ka kung may mga sideline sa paligid. Mga tricycle, papasok, bibigay ng tinapay. O di, almusal na yon. Huwag mo gastusin pang almusal mo. May nagbigay na ng almusal sa iyo eh. Ang tawag doon, diskarte. No? O kung may mga kuwan dyan, mga ali-ali dyan ng kuwan, oy te, tulong-tulungan mo, diskarte, bigyan ka ng konting halaga. Pag may umatras sa paligid ng area mo, acting kang gano'n mo, uy, ayos tong gwardiya na to, alerto, bukas bintana, bigay 20 ba dati? Ngayon 50, 20 din. Dati 10 piso, 20, masaya na kami, no? O di laking tulong. Ngayon, nakapera ka ng 100. Inubos mo rin ng gastos, hindi mo tinabi. Ang tawag doon, sariling diskarte mo. Tandaan nyo guys, kung ano man ang kalagayan nyo ngayon, nahirapan kayo sa buhay, walang pakialam ang ibang tao sa atin. Ang magsusolve niyan ay tayo lang din. Diyan nagkakatalo ang malawak ang kaisipan. Dahil maiksi ang kaisipan mo, utak kriminal ka, nang hold up ka ng bangko, nang hold up ka, sideline mo, nang hostage ka dahil nainis ka sa agency mo. Sino makukulong? Agency, ikaw. Ikaw. Ang tawag doon, wrong move. Kung ikaw talaga ay maayos ang kaisipan mo, katinuan mo, gagawin mo yung mga dapat nung sinasabi ko dito. Amoy-amoy ka sa paligid kung anong mga dapat pagkakapirahan. Uy, maganda yun Tinda nga ako rito ng balot habang nagjo-duty. Lagyan mo yung balot dyan. Lagyan mo na sign, balot, for sale. No, dito ka tayo ka, duty ka ganun. Kuya, pagkano balot? 15 pesos. Bili. Alam nyo ba guys na nag-duty kami ng building. Nag-duty kami sa building ba? Ang building kasi duty namin 34 floors. Tapos tinatamad na yung mga empleyadong bumaba. Nanginigrilyo sila, candy, biskwit, tinatamad na. So naisipan ko, uy, ayos to So yung janitress, kinakausap ko, uy, baka kailangan niya ng sigarilyo, meron ako dito.
Ganun. Kaso lang guys, nung nakita ng mga kasamahan ko na yumayaman, hindi naman ako yumaman. Ibig sabihin, nagkakapera na ako, sinusumbong na nila ako. Ang kalaban mo lang din talaga sa ganun, ay kasamahan mo rin kasi maiinggit na sila eh. Pero nakadiskarte ka na, titigil ka na. O kaya pa isa-isa na, o ganun. Basta ganun gagawa ka ng paraan. Kasi nga, sabi nga, wala namang pakialam ang ibang tao sa sitwasyon mo. Ang may pakialam ay ang sarili mo lang. Ngayon, instead na gumawa ka ng tamang paraan, humakbang ka ng tamang paraan, ang ginawa mo, maling paraan, hinakbang mo, tapos gusto mong sisihin ang ibang tao. Dahil sa agency ko, nang hostage ako ng tao. Dahil hindi nila ako pinasweldo ng sa tamang oras, sa tamang panahon. Ilan ba ang gwardiya ng agency mo? Palagay na lang natin 100 kayo. Pinakamaliit na yon, 100. Ilan gwardiya? 100. Ilan ang hostage? Ikaw lang. Dahil ikaw lang ang may utak na ganon. Guys, hindi ko pinipersonal yung ginawa ng gwardiya. Wala akong kaalam doon, hindi ko kilala. Tinutukoy ko lang yung mga galawang mali. Kung may galawan kang mali, hindi pwedeng sisihin ang ibang tao dahil nagawa mo yan. Ang haharap dyan ay ikaw mismo. Ikaw mismo. Huwag kang manisi ng agency mo. Huwag. Wala naman silang pakialam. At saka kung may problema man sila, may mali man silang gagawin, alam nila yun, handa silang humarap nun. Pinaghandaan na nila yun. Ikaw mismo, ihanda mo yung sarili mo kung paano masolusyonan yung mga reklamo mo sa agency mo. Dami mo reklamo, di ba? Anong solusyon dyan? Umalis ka. Mag-apply ka sa iba. Sir, hindi nga ako maka-apply sa iba dahil wala akong pera. Sino may kasalanan nun? Agency o ikaw? Sir, hindi ako makapag-apply dahil hindi ako qualified. O, sino may kasalanan nun? Sir, pinasok lang ako sa agency ko, sir eh. Hindi ako qualified. O, pinasok ka lang pala eh. Tinulungan ka lang palang makapasok dyan, tapos ang dami mong reklamo. Magpalit ka ng karir, huwag ka na magwardya. Kasi hindi ka qualified eh. Ba? Ang gwardya, qualified, mga matatangkad, malalaki. Ikaw, 5'4 ka lang. Pinasok ka pa ng agency mo. Tapos nagre-reklamo ka sa agency mo ngayon. Dahil sa reklamo mo, nang hostage ka ng tao. Sino mali? Ikaw o ang agency? Ikaw. Humakbang ka ng tama, magsolusyon ka ng tama. Siya, anong gagawin ko nga? Hindi ako makalipat ng konser ng agency dahil hindi ako qualified. Sir, hindi ako makalipat ng agency dahil wala akong pera. Kung wala kang pera, kung gusto mong lumipat, unang gawin mo, mag-ipon ka. Kailangan meron kang 3 months na ipon na para kung hindi ka man makapasok, ay meron kang panglaban na hindi ka magutom. Ngayon, ang gagawin mo rin, gugulangan mo yung agency mo, habang naka-duty ka, mag-apply ka sa iba. Kunwari, panggabi ka, apply ka sa iba. Booking ka, sir. Apply ako. Pag-apply mo, ay hindi ka pwede, maliit ka eh. O, di balik ka sa duty mo, meron ka pa rin duty. O, apply ka naman sa iba. Pwede ka naman tanggapin namin. O, bago mo apply naman yung agency na yun, magtanong-tanong ka. Ganun ang ginagawa ko. Bago ko apply yung agency, nagtanong-tanong ako sa mga paligid. Pre, kumusta rito, pre? Minimum ba tayo dito, pre? Pre, dusi-dusi ba duty dito? Pre, ganun ang diskarte ko pag na-apply ko. Okay, nag-iimbestiga ako kung anong kwanto, klaseng agency to. Okay naman, pre, dito. O, ganito, may kwan tayo. Okay. Apply ako agad. Ganun. Kasi ganito yan eh. Tulad nung bangko dati, may bangko kasi dati na napuntahan ko rin eh. Yung bangko na yun, pagdating ng December, nagbibigay ng bonus na malaki sa mga gwardya. So, nainggit ako. Putak. Bonus malaki ah. Oh, malaking bonus dun ah. Tinarget ko siya. Inapplyan ko. Dahil may qualification nga ako. Kung wala kang qualification, huwag mong gawin. Ganun lang yun. No? Doon ako kasi malaki ang bonus nun pag December. O, pinaplayan ko. Tanggap ako. Pag December, ganun, may bonus.
hiring-hiring ako eh. Uy, galang-galing ba yun? Pre, paano ba akong apply dyan sa agency na yan? Dito ka. O, apply ako. Qualify naman ako. O, di tanggap ako. O, iniwan ko yung agency ko. Ganon. Hindi yung iba doon eh, yung bonus. Kami, dilisaw namin, wala pang 13-month pay. Mang-hostage ako. Mang-hold up ako. Kasi nahirapan ako sa duty ko. Walang sisihin doon kundi ikaw lang. At walang haharap doon sa krimen na yun kundi ikaw lang. Real talk tayo ha. Okay? Kung ano yung sitwasyon mo sa buhay, huwag mo isisi sa ibang tao. Isisihin mo sarili mo dahil hindi ka marunong dumiskarte. Okay guys? So I hope guys na naintindihan na natin. Huwag na huwag tayong gumalaw ng mali kasi hindi yan pwedeng isisi sa iba. Sarili mo ang gumawa niyan, sarili mo ang sisihin. Hindi yung dapat yung agency ay kulong dahil sa agency nang hostage yung gwardiya nila. Yeah. Ilan ba ang gwardiya nila doon? Kung ang gwardiya nila 200, di sana lahat yun ng hostage na. Pero ikaw lang gumawa nun. Dahil bakit? Ikaw lang ang mahina rito. No? Ikaw lang. No? O kaya yung utak mo talagang kulungon. Kulot. Okay? So, maliwanag tayo. Kung maliwanag, palike na lang guys. Kung malabo, nayabangan, nahambugan, nainis sa mga sinabi ko, dislike the video. Dislike the video. Tapos comment ka dyan. Pangit na sinabi mo. Hindi maganda. Ngayon guys, kung hindi pa kayo subscriber at secret viewers na kayo, baka naman pwede nyo pindutin yung subscribe button. Tama nyo na notification bell natin guys. Kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye!